manindog ta agi pagtawad sa pulong sa atong Ginoong Kristo kini pagadanon sa atong beloved o rin preacher Joshua Galaros sa Lord. God bless you, beloved co-preacher, beloved Rimar Balihos. Tayo po tayo manalangin, mga minamahal. Mapagpala namin ang mga Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Ang padala sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito kami, O Diyos, nagpapaabot ng walang kapagupuli. Pasalamat sa paglangis sa bawat iyong tunay panambahan sa araw na ito. At lalong-lalo pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At this point, O God, through the leading prayer of our beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Almeida, our beloved Honorable Assistant Pastor Lynn Almeida, the beloved Almeida family, O Diyos, minsan na pamalapay noon, paintulutan mo ibang lingkod, na ang iyong salita yung aking may payag na may pag-ibig at kasama yung kapangyarihan. Langisan mo yung salita at ikaw magbukas sa puso't isipan, sa lahat ng mga narito sa mga oras ito, mag-isa ang mga webcast viewers, O God, alisin ang mga hadlang sa aming kalagitnaan, demons of destruction, opposing spirit, out of all the powers of darkness. I command us out, be bruised, and I bind you in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po ipatuloy, mga minamahal. First and foremost, the highest praise, glory, and honor that's giving and worship to our loving God, our great God, and there is Jesus, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God, the Creator of the universe. I give double honor and respect to our beloved parents of the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our beloved Honorable Evangelist, Pastor Welda Almeida, the man of God, the prophet of our loving God. Our dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lynn Almeida, beloved Mama there. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, ordained preacher, and to all of you, beloved brethren, a pleasant afternoon to everyone. Sa lahat ng ating mga webcast viewers, lahat ng mga umantabay ng ating panalagawain dito sa Central Visayas. Amen. Purihin po ang ating pinakamalapay na si Kristo, mga minamahal. At this point, mga minamahal, let us open our Bible from the book of Acts, chapter 14, verse 22. Dito sa talatang 14, versikulo 22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsinapatili sa pampalataya at pamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangan magipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Pakiharap lang sa mga kapatiran. Pakiharap. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus, mga minamahal. Ating pong lagyan ng pamagat, mga minamahal, itong ating pag-aralan sa araw na ito. Itong tinatawag na abiding in faith. Amen. O pamamalagi sa pananampalataya. Amen. Kailangan tayo, mga minamahal, ay manatili sa pananampalataya. Amen? Kahit na may mga hamon sa ating paglilingkod sa ating pinakamalapay na Jesus. Amen? Iba't ibang uri ng mga pagsubok dahil yan po ay nakalagay sa banal na kasulatan.
Yan po ay propesiya. Amen. Pag sinabing propesiya, sa ayaw at sa gusto natin mga minamahal, ito ay mangyayari. Amen. Sabi ng ating binasa na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian. Amen. Sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Maraming kapighatian, mga minamahal. Meron tayong mararanasan na mga kapighatian, pagsubok sa ating buhay, tribulation. Amen? Yan po ay kasama yan sa ating paglilingkod sa ating pinakamalapay na Diyos. Amen? Sinasabi ng ating malapay noon, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world." Amen. Sabi ng malapay noon, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay meron kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob aking dinaig ang sanlibutan. Amen. Ang kapayapaan ay nasa malapay noon. Ang kapayapaan ay makakamtan lamang sa ating pinakamalapay ng Jesus. Ang kapayapaan ay matatagpuan lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil siya ang prinsipe ng kapayapaan. He is the Prince of Peace. Amen. Everybody say, praise the Lord. May mga kapatiran na humaharap ng mga pagsubok, trials. Amen. Trials sa spiritual. Amen. Trials sa physical. Financial trial. Amen. Nandiyan yan sa ating paglilingkod sa ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Subalit, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minimal, na tayo ay mamalagi sa pananampalataya, abiding in faith. Amen. Ang pananampalataya ay kailangan panatilihin. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, ang katotohanan tungkol sa kapighatian, hindi maiwasan ang pagsubok. Amen. Ang maraming kapighatian o tribulation, sabi ng banal na kasulatan, ito ay bahagi ng paglalakbay ng isang mananampalataya. Ito ay bahagi ng proseso ng paghubog ng ating pananampalataya. Proseso yan, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ang layunin, mga minamahal, ang mga pagsubok na ito ay hindi para tayo ay sirain. Amen. Kundi isang proseso upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, katulad ng ating binasa kanina. Amen. Ito ay ipinapaalala na ang gantimpala ay higit na dakila kaysa anumang hirap na nararanasan natin ngayon sa mundo. Ang mga ito ay pansamantala lamang. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Amen? Diba? May mga kahirapan, tribulation sa mundong ito. Noong mga nakarang araw, nagkaroon ng lindol sa may parting Mindanao. Magnitude 7.8. Mga minamahal, ganun kalakas, unexpected na darating yung mga kababayan natin sa lugar na yun, mga minamahal. Amen. Pero ito ay sinabi ng banal na kasulatan
ito ay propesiya, mangyayari at mangyayari. Yan ang kalagayan ng tao sa mundong ito. Yan ang realidad, mga minamahal. Di ba? Maraming nakakalungkot man, mga minamahal. Pero yan ang reality, mga minamahal. Maraming namatay. Amen. At hanggang ngayon, inahanap pa yung mga namatay na dahil sa epekto ng yung lindol. Masakit yun, mga minamahal. Mawala ng mahal sa buhay. Sa ganung pangyayari, napakasakit. Amen. Pero, hallelujah, may mga pangyayari mang ganyan, tayo ay magpasalamat sa Diyos. Dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito, may mga pagsubok man, pero tayo ay nasa kamay pa rin ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Makakaya natin, mga minamahal, ang mga pagsubok. Amen? Amen? Sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Amen. I have overcome the world. Sabi ng mahal na Panginoon, kasama po tayo dyan. Amen. Ma-overcome natin ang lahat. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, ye are of God's children and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Hesus. Tayo yung mga anak ng Diyos. Amen? Kaya kasama po tayo dyan sa pagtatagumpay. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Hesus. Sa ating paglilingkod sa malapay noon, may mga tribulation. Pero sabi ng banal na kasulatan, ito ay, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kasama sa ating pagtitiis, mga minamahal. Amen. At hindi karapat-dapat, sabi ng banal na kasulatan, hindi matutumbasan yung darating na kaluwalhatian sa atin, mahahayag sa atin. Amen. Ano mang kabigat na mga pagsubok, kahirapan sa mundong ito na ating nararanasan, mga minamahal, hindi daw maitutumbas doon sa kaluwalhatian na ating makakamtan pagdating ng araw. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Hesus. Sabi ng Romans chapter 8 verse 18, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Sa Tagalog, basahin po natin, mga minamahal. Romans chapter 8 verse 18. Dito sa aklat ng mga taga-Roma, talatay 8 at kabanatang 18. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Hesus. Tandaan po natin yan, mga minamahal, na anumang hirap, mga titiisin o mga pagtitiis na ating nararanasan sa panahong ito, mga minamahal. Gaano mang kahirap, kabigat. Amen. Mas mabigat, mga minamahal. Mas mabigat yung kaluwalhatian na ating makakamtan pagdating ng araw. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Hesus. Ibig sabihin, yung kahirapan, mga pagtitiis na ating naranasan ngayon, hindi yan ma-compare, maitutumbas. Amen. Sa kaluwalhatian na ating makakamtan pagdating ng araw. Kaya, tayo mga Kristiyano, kailangan tayo pa ay mananatili, mamamalagi sa ating pananampalataya. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ano bang sinasabi, mga minamahal, ng Romans
chapter 8, verse 17. And if children, then hears of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Sa Romans chapter 8, verse 17. Dito sa mga taga-Roma, Kapitulo 18, ang kabanatay 17. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon, makipagtitiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama Niya. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ibig sabihin, kasama yan, mga minimal, yung pagtitiis, tribulation, mga pagsubok sa ating buhay, mga hamon sa ating buhay, anumang uri ng mga pagsubok. Amen. Kasama yan. Kaya sabi, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya, sa ating mahal na Panginoon. Amen. Upang tayo'y lumuwalhati namang kasama Niya. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Kung ang mahal na Panginoon nga ay nagtiis, amen, iniwan yung Kanyang trono na kumbaga, kung isipin natin, kung Siya ay mananatili sa Kanyang trono, hindi Siya bababa sa mundong ito para angkinin yung ating paghihirap, yung kasalanan natin, mga minamahal. Walang mawawala sa Kanya. Amen. Pero iniwan Niya ang Kanyang trono. Amen. Yung napakabigat na cross na simbolo ng kasalanan ng buong mundo, na dapat ang tao ang magpapasan yan, ang tao maghihirap niyan, mga minamahal. Inangkin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo, amen, yung kaligtasan na ating maangkin pagdating ng araw. Amen. So, kinakailangan natin yung magtiis. Amen. May mga problema, pagsubok sa ating buhay, alalahanin natin yan. Kasama natin yan sa paglilingkod sa malapay noon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, yung ating binasa kanina, mga minamahal, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama Niya. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Huwag magtaka. Amen. Huwag magulat sa mga ating kinakaharap na mga hamon sa buhay. Amen. Iba't ibang klaseng pagsubok, kahirapan. Amen. Yan ay, sabi ng banal na kasulatan, proseso yan ng ating pagpasok sa karya ng Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ano ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 12? 2 Timothy chapter 2, verse 12. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Sa Tagalog po, mga minamahal. Dito sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 12, kung tayo ay mangagtiis at ay mangaghahari naman tayong kasama Niya, kung ating ikaila siya ay ikakaila naman niya tayo. Amen. Amen. Mapalakpakan ba natin ang ating pinakamalapay na Jesus? Tingnan niyo mga inuman, napakaliwanag na kung tayo magtitiis, pagdating ng araw, amen, hindi mo na kailangan para mangampanya. Amen. Para maging hari ka. Amen. Ito ang kumbaga, ito ang kapanahunan na o pagkakataon na dapat natin gawin. Amen. May mga hamon man sa ating buhay, may mga pagsubok, may mga pag-uusig. Amen. May mga kahirapan, mga minamahal. Tiisin natin yan. Amen. Tayo ay manatili, mamalagi sa ating pananampalataya. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus.
ang pagsubok natin sa mundong ito, mga minamahal, ito ay may katapusan. Amen. Hindi maikukumpara yung kaluwalhatian. Amen. Yung inilaan na pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus pagdating ng araw. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. If we suffer, we shall also reign with Him. Amen. Kung tayo ay magtiis, mangaghahari naman tayo kasama ng ating mahal na Panginoon pagdating ng araw. Ibig sabihin, magpapatuloy tayo. Amen. Mananatili tayo sa pananampalataya. Amen. Dahil pag tayo ay mananatili, mamamalagi sa pananampalataya, mga minamahal, may mga pagsubok man, hallelujah, walang magiging imposible sa iyo. Ma-overcome mo ang lahat ng mga pagsubok, kahirapan. Bakit? Kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. The just shall live by faith. The just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Amen. Hindi malulugod ang malapayon sa mga taong umuurong. Amen. Ibig sabihin, kung tayo ay iiwasan natin yung pagtitiis, mga minamahal, hindi malulugod ang ating pinakamalapayon. At hindi natin makakamtan yung ipinangako ng malapayon na pagdating ng araw, ikaw at ako, tayong lahat ay maghahari, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapayon Jesus. Samantala sa mundong ito, mga minamahal, makita mo ang realidad ng tao, di ba? Amen. May mga tao na sila ay nasa mataas ang kalagayan. Amen. Pero pagdating ng araw, bumabagsak din. Amen. At makita mo na lang, may mga problema na kinakaharap. Amen. Kung maobserbahan nyo sa mga balita. Amen. Pero sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, ang mabuting balita na bibigay sa atin ng encourage ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. Amen. Ito yung mabuting balita. Yung mga balita ngayon, mga minamahal, hallelujah, ma-depress ka. Amen. Puro, kumbaga, magkakaroon ka lang ng problema, magkakaroon ka ng pangamba. Yun yung mga balita ngayon. Pero, ang mabuting balita, amen, mabuting balita na magbibigay sa iyo ng kapayapaan, amen, ma-encourage ka, magbibigay sa iyo ng panampalataya, magbibigay sa iyo ng kasiyahan, walang iba, kundi ang banal na kasulatan. Dito, ito yung mabuting balita. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Kaya huwag magtaka sa mga pagsubok. May makapatiran tayong humaharap na mga trials sa kanilang buhay. Amen, na minsan hindi natin maintindihan. Unexpected trial. Amen. Pero mga minamahal, ang dulo nito, mga minamahal, doon nating malalaman. Sabi ng mahal na payon kay Apostol Pedro, sa ngayon, hindi mo maunawaan, subalit darating ang araw, mauunawaan mo. Amen. Di ba? Minsan pag humaharap tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, bakit ganito? Bakit ganito? Amen. Minsan hindi natin maintindihan. Hindi ito yung gusto ko. Hindi ito yung ninanais ko. Hindi ito yung kalooban ng malapay noon. Pero nangyayari sa atin. Amen. Hindi natin maunawaan. But time will come. Amen. Doon, i-reveal ng malapay noon. Ikaw mismo, sasabihin mo pagdating ng araw, salamat malapay noon. Totoo ang iyong salita. Magpapatuloy ka lang. Amen. Habang tayo ay humaharap ng mga pagsubok, amen, makakaya mo.
Amen. Magiging posible sa iyo. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan, all things are possible to him that believeth. Amen. Lahat ng bagay ay may pangyayari sa Kanya na nananampalataya. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Kaya makita mo yung mga napakaganda na mga patutuo kanina, mga minamahal. Amen. Mga imposible, di ba? Kung wala ang malapay nun, wala na. Amen. May magpapakamatay na dahil sa problema. Amen. Salamat sa ating pinakamalapay noon na makikita mo na talagang totoo ang Diyos. Pag hindi ka magpatuloy, hindi mo unawaan. Tingnan mo, yung kapatiran natin na ngayon pa lang natin nalaman na nandun pa tayo sa tabunok, isa pa pala siya sa umuusig sa atin. Isa sa nambabato sa atin. Amen? Oh? Isa sa nang babato sa atin, umuusig sa atin, mga minimahal. Alam naman natin na nung tayo ay nandun pa sa tabunok, yung kapitbahay natin doon, tinawag na Baryo Kawatan. Maraming nawawala. Amen? Kahit yung mga tsinilas, nawawala. Amen. Hallelujah. Ganon yung ating sitwasyon ng araw, pero yun nga, ang ating pagtitiis sa mundong ito ay panandalian lang. May pinaka-the best na plano inilaan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ito na nga, palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. At dito natin nalaman yung ating mga kapatid, mga na ngayon, siya ay nagpapasalamat sa ating pinakamalapay noon dahil siya rin po ay isa sa kinahabagan ng malapay noon. Tinawag ng malapay noon. At ngayon, nagtatamasa na ng mga pagpapala mula sa ating mabait na Diyos. Imagine nung araw, gusto niya magpakuha ng dugo, pero tinatanggihan na siya. Baka mamatay dahil payat na payat ang ating mga kapatid. Amen? Yung kanyang purpose para lang makapagpatuloy sa kanyang bisyo. Amen? Yung kanyang mayroon siyang magastos, mga minimahal, pero payat na siya. Imagine, mga minimahal. Kung isipin mo, ibig sabihin, kahit hindi na kaya ng kanyang katawan, mga minimahal, gusto pa niya magpakuha ng dugo para lang makasustain sa kanyang bisyo. Pero sabi, wag na, baka mamatay ka pa. Dahil payat na payat ang ating kapatid. Pero ngayon, nagpapasalamat sa ating pinakamalapay noon. At tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Amen! Talagang buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala nang pag-asa. Amen? Hopeless na. Amen. Yung iba, may mga maintenance na sa mga gamot. Pero sa mahal na Panginoon, ang ating mini-maintain ay yung ating pananampalataya. Hallelujah! Sa tao, imposible. Pero sa Diyos na ating pinaglilingkuran, lahat ay posible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa iyo, sa atin na sumasampalataya, umaasa sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng imposible, sabi ng banal na kasulatan, ay magiging posible sa iyo. Amen? Kahit patay na nga eh. Amen? Patay na. Pag patay na, wala nang pag-asa. Pero, tinuruan tayo ng ating beloved parents in the Lord. In the days of trouble, the Lord says, call unto me, and I will answer thee, and show the great and mighty things which thou knowest not. Nangyari sa atin. Patay na. Pag ganong sitwasyon, hindi mo malaman kung anong gagawin mo pag wala ka sa mahal na Panginoon. Amen. Matutorment ka. Madidepress ka. Amen. Hindi mo na malaman kung anong gagawin mo. Amen. Pero, salamat, buhay ang Diyos na ating malalapitan. Ang Diyos na ating tinatawagan. Amen. Sa oras, mga minman, ating pangailangan, ang Diyos ay laging presente, mga minamahal.
Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Sus. Kaya walang kalugihan, sabi ng ating malapastor sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Amen. You have nothing to lose in serving the Lord, but everything to gain. Amen. Magpapatuloy lang tayo, mga minamahal. Magpapatuloy tayo, abiding in Christ. Amen. Kaya, anong sinasabi, mga minamahal, ng 2 Timothy chapter 1, verse 12? Dito sa ikalawang Timoteo, kabanatay at talatay 1, versikulo 12. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayon may hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-ingat sa aking ipinagkatiwala sa Kaniya hanggang sa araw na yaon. Amen. Amen. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Sus. Sabi ni Apostol Pablo, di ba? Siya po ay nagtiis. Amen. Naghirap. Grabe ang na-experience ni Apostol Pablo. Binugbog. Amen. Binilanggo. Amen. May mga panahon na siya ay nasa panganib. Amen. Pero sabi niya, hindi ako nahihiya. Amen. Sapagkat nakikilala ko iyong aking sinasampalatayanan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ating perfect example ng ating beloved parish in the Lord, ating beloved pastor. Amen. Pakita mo na sa kahirapan, yung kanilang naranasan sa paglilingkod sa malapay noon. Na grabing hirap. Pero hindi nila tayo iniwanan. Amen. Hanggang hindi umugat yung ating pananampalataya sa ating pinakamalapay noon. Hanggat hindi tayo naging matatag sa paglilingkod sa ating pinakamalapay, bago nila nilisan ang mundong ito. Bago sila umuwi doon sa tunay na tahanan ating pupuntahan pagdating ng araw. Amen. Iniwanan tayo ng legacy ng ating beloved parents in the Lord na kahit kaliwat kanan ng mga pagsubok, kahirapan, amen, tayo ay mananatili sa ating pananampalataya. Always looking unto Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Huwag kang pupokus doon sa mga bagay na makapagpapahina ng ating pananampalataya. Doon mo ipokus sa ating pinakamalapay noon. Siya lamang ang perfect example. Amen. Siya, mga minimal, ang magtatapos ng ating pananampalataya. Siya ang author and finisher of our faith. Siya ang magbibigay sa atin ng pananampalataya. Kaya kung may mga problema man, may mga pagsubok, mga minimal, iiyak natin sa ating pinakamalapay noon. Isangguni natin sa ating mabait na Diyos. Wala tayong magagawa. Subalit ang Diyos, malaki ang magagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinabayaan ba tayo ng ating pinakamalapay noon? Kahit kailan, hindi tayo iniwanan ng ating pinakamalapay noon. Amen. Ating mahal kapatid na sabi niya kulay violet na siya. Amen. Pero naman kasi dahil sa kahit na bawal, amen, dahil maraming soft drinks, ayun, nangyari. Soft drinks ng soft drinks. Amen. Kaya,
Siya rin ang nahirapan. Pero tingnan niyo mga pagkamahabagin ng ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Andyan pa rin ang habag ng ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Huwag natin pairalin yun. Buhay ang Diyos! Buhay ang Diyos! Kahit alam mo lang bawal sa pangangatawan mo yan Dahil buhay ang Diyos, magpapasagasa ka para makita yung kapangyarihan, yung himala. Ay, hindi ganon. Amen. Alam mong ikakasama sa'yo, tayo ang umiwas. Sabi nga kung maalala niyo mga minmal, yung nangyari sa aming isang kapwa manggagawa na nakuryente ng 34,500 volts. 34,500 volts na kuryente, mga minmal, talagang pagbagsak niya sa lupa, on the spot, patay. Hindi na tinanggap ng doktor dahil dead on arrival. Amen. Pero may layunin pa lang ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil nung ang kanyang kaluluwa nandun sa langit, sabi niya nandun na sa langit, mga minmal, patay na, kanyang physical. Mahal na Panginoon, ayaw ko na bumaba sa lupa dahil puro hirap doon. Totoo naman, mga minmal. May mga kahirapan talaga sa mundong ito. Sa ayaw at sa gusto natin, meron talaga. Pero sabi ng boses, hindi mo pa panahon, hindi mo pa oras. Anong sabi ng boses? Hindi ka kasi nag-iingat Hindi ka kasi nag-iingat. Ibig sabihin, mag-ingat din tayo. Pag bawal, iwasan natin. Amen. Imbis na tubig, magtambak tayo ng imbis na soft drinks, tubig naman. Imbis na soft drinks, magtambak tayo ng maraming tubig. Kaya pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil dito sa, alam nyo, ang kapurihan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, dito sa ating lugar, mga minamahal, ang tubig natin dito, talagang natural talaga. Amen. Yung tubig natin dito, hindi maubos-ubos kahit buong araw, maligo ka, maglaba ka, ang kapurihan sa mahal na Panginoon, napakalakas ang tubig natin. Amen. Hindi ka na pwedeng, hindi na, kung ako, ang iniinom ko, yun din mga minamahal, yung ating tubig dito. Yun yung iniinom ko, mga minamahal. Ibig sabihin, pinagpala tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Nandito na ang lahat, mga minamahal. Amen. May tubig na kaya, hindi masiguro uminom ng soft drinks, pero wag lang palagi. Pero sabi nga nila, kung gusto mong hindi ka na tumagal sa mundong ito, soft drinks. Amen. Pero pinaiiwas tayo ng malapoy sa mga bagay na makapagpapasama ng ating pisikal na pangatawan. Dahil tayo po ay gagamitin pa ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Last verse po natin, mga minamahal. Dito po tayo sa 2 Corinthians chapter 4, verse 17. For our light affliction, which is but for a moment, work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa Tagalog, pawin natin pong basahin. Dito sa mga ikalawang Korinto, talatay 4 at kabanatay 17. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Diba? Sabi, mga minamahal, sapagkat ang aming magaan, kapigatian, magaan, light affliction. Amen. Sabi, mga minamahal, nasa isang sandali, ibig sabihin, mawawala din. Matatapos din. Lilipas din. Amen. Ito mga kapigatian na ating nararanasan. Amen. Sabi mga minamahal, lamang
ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatian walang hanggan. Palapakan natin ang ating pinakamalapayang Jesus. Sabi, panandalin at magaan na kapighatian. Tinawag ni Apostol Pablo na magaan ang kanyang pinagdaraanan, pagkabilanggo, pagkabugbog, gutom, uhaw. Tinawag ni Apostol Pablo na magaan at panandalian. Pag sinabing panandalian, lilipas din yan, mawawala din. Palapakan natin ang ating pinakamalapayang Jesus. Sabi, ikukumpara ito sa walang hanggang yung tahanan natin. Amen, sa langit, na wala ng lindol, wala ng pagsubok, wala ng kahirapan, wala ng kasalatan, wala ng karamdaman, wala ng problema. Amen. Sabi, mga minamahal, ang mga hirap natin sa mundo ay parang isang kisap mata lamang. Amen. Nagbubunga ng kaluwalhatiang walang hanggan. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ibig sabihin, ang paghihirap natin dito sa mundo, pagtitiis, dahil sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay hindi masasayang. Amen po ba, mga minamahal? Amen. Ito ay nagsisilbing paghahanda para sa isang gantimpala na hindi matatapos at hindi maikukumpara, amen, ng kahit anumang yaman dito sa mundo. Palapakan natin ang ating pinakamalapayang Jesus. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, mga sa ating paglilingkod sa malapay noon, huwag tayong titigil sa paglilingkod. Ang mga dinaranas natin na kahirapan ay hindi maikukumpara, hindi maitutumbas sa bigat ng kagalakan na nakalaan para sa iyo at para sa akin, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin natin ang ating pinakamalapay. Sa pagkataong ito, mga minamahal, natin na pong awitan ng ating mabait na Diyos. Mga minamahal, tayong oras. Awitin natin ang panalangin, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Di ba Ang langit ay para sa mga banal? Sa katulad ko Na nagtitiis upang marating. Panalangin ay pagpalain na magkahiling siyong piling ang pasanin ay iyong gawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa Tanging si Jesus ang siyang pag-asa mo. Ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumikas, magtatapat sa paglilingkod. ang panalangin Ay pagpalain na makarating siyong piling at ang pasanin. Hallelujah. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. at kung ako Ay nasa langit na
anong saya Hallelujah! makapiling Praise the Lord! ang Panalangin ay pagpalain na magkakapit. Hallelujah! siyong hiling at ang Sanin ay iyong bawiin ang pag-ibig mong sus ay sa Di ba ang langit ay para sa mga banal sa katulad ko. Hallelujah! Hallelujah! Nagtitis. Hallelujah! Ang panalangin ay Pagpalain na magkakalit. Arang masaling ayaw. Lahat ng pinagpala magsabing, Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo muli dumalangin.